Okay, so ano na tayo, no? Lecture 4. Okay, so module 2 na tayo. Okay, ang pag-uusapan natin for lecture 4 is compression members. Siyempre, kabaliktaran ng tension ay compression. So, ano yun? Uh, Compression members are structural elements that are subjected to compressive forces. Diba? So, loads that are applied along longitudinal axis through the centroid of the member cross-section, stress pares lang ng tension, no? F is equal to force over area. Okay? This ideal state is never achieved. Sabi, hindi daw nangyayari yan. Okay? Bakit kaya? Kasi, sabi, yung tunay na buhay, di ba, yung force, di ba, force over area, hindi nangyayari yun eh, kasi merong eccentricity yan. Halimbawa kasi, di ba, meron kang, ganyan, column. Di ba, ina-expect natin, di ba, nakakabit din yung beam, paano mangyayari, di ba, yung beam masasubmit ng force sa column. Pero sa ba ikakabit, hindi naman itatagos yung beam sa loob, di ba? Hindi makakapatong sa gitna yan. Di ba? Sa may kukonek yan, nandito yan. Kaya pwede halimbawa, kung share connection, connect mo yung ano niya, yung web. Di ba? Halimbawa, ito, white flash ito. Okay? White flash to, tapos ito white flash. Di ba? Halimbawa, ganyan connection. Di ba? Wala naman dito yung connection mo eh. Nandito, di ba? Yung sinasabi niya, may eccentricity. Hindi hindi palaging workable yung force is equal to, stress is equal to force over area na yun lang. Okay? Kasi dahil sa eccentricity, dahil hindi naman siya nakakonect yan, di ba? Meron yung ano eh, meron kang moment arm, nakikita mo, di ba? Ito yung resistance niya, nandito sa centroid. May moment arm eh. Kung may moment arm, may moment, di ba? Force tsaka moment, ang tawag doon ay biaxial, di ba? Biaxial bend, biaxial bending today. Combined action and bending, di ba? Ayun, sabi dito, as we shall see, ASC specification equations for compression members, strength will account for this accidental eccentricity. Okay, sabi dito, bending will result, okay, pero sabi, okay lang i-neglect as secondary. So meron tayong ano, parang ginagawa mga factors para ma-account yun. Okay, without actually computing na may moment dito. Di ba? Hindi naman natin compute ito na this distance mo, tapos may moment, di ba? Hindi naman ganun eh. Okay, so ano lang, parang ginagawa natin siyang factor. Okay, and so the most common type of compression member occurring in buildings and bridges is the column. Okay, so a vertical member whose primary function is to support vertical loads. Okay, in many instances, these members are also subjected to bending. Katulad nito, no? Actually, kung fixed ito, may moment yan eh, bukod sa accidental eccentricity dahil sa connection niya. Dahil i-connect mo yung web dito, kapag ito pumihit, magkakaroon ng bending talaga to. Okay, so sa connection na to, bukod sa meron kang downward force, di ba? Yung shear nito magiging axial ng column. Okay, bukod doon, magkakaroon pa yan ng bending kasi pipihitin yan nung beam mo. Okay, ngayon kapag yung column mo is nag-accept na ng column, ako tuloy ng compression, tsaka ng bending, ang tawag natin sa kanya ay beam column. Okay, kasi unlike doon sa ano, sa RCD mo, di ba, na alam mo, syempre, beam na nakahiga, column na nakatayo. Pagka steel kasi, no, in terms of ano, yung mga terms nila, medyo mas loose sila. Kaya ibig sabihin, basta nagbe-bend beam, basta nagko-compression column. So sometimes ang tawag natin ay struts do sa mga part na compression lang talaga yung kini-carry. Pero point is, yun nga, halimbawa ito, compression, bending, di column siya na may beam. Tawag sa kanya ay beam column. So yun siya in steel design yun. Yun yung term. Okay, pero syempre sa actual, ano pa rin, column is vertical, beam is horizontal. So, basta alam mo na yun yung ibig niya sabihin, no, kapag steel design, yun yung tinutukoy niya pag beam column. Okay? So, hindi yun ibig sabihin na beam na naging column, no? Basically, ano na siya? Member na may bending at the same time, meron siyang compression. Okay, compression members are also used in trusses. Halimbawa, doon sa truss, di ba, may compression members doon. Ang tawag doon ay mga struts. Okay? Sabi, components of bracing systems. Okay? Smaller compression members na hindi column ang tawag. Tawag natin doon ay mga struts. Yung nga, sample natin is yung nasa web, no? Yung web ng ano natin, ng trusses natin. Okay? In many small structures, column axial forces can be easily computed from the reactions of the beams that they support or computed directly from the floor or roof loads, di ba? Pwedeng gawin mo, i-distribute mo, di ba? Naalala mo sa struct mo, yung one-way, two-way, i-distribute mo sa beam, tapos yung reaction ng beam yung load sa column. Or pwede rin, di ba, sometimes kung bibigyan ka ng tributary area, pwede mong i-diretso doon. Yeah. Floor area times, floor load times yung tributary area mo kung may force. Tapos kung tinry mo parehas, makikita mo na parehas na yung load. Kaya parehas na yung mga compute mo doon.
Okay? And so for columns in rigid frames, there are calculable bending moments, no? Rigid frame meaning fixed connection. Okay? Yung sample natin last time, di ba sabi natin, oh, ito, column, sabi moment frame, di ba? Moment frame meaning ito, fixed. Kung fixed yan, edi rigid yan. Siya sabi niya dito. Okay, columns ng rigid frames, di ba? Meron daw bending moments, no? Siyempre, nandun yun sa mga joints. Okay? As well as actual forces and frame analysis is necessary. Okay, the AISC specification provides three methods of analysis to obtain actual forces and bending moments in the members of rigid frame. So ito yung mga members natin or other options natin. Okay? Column theory. Okay, ano yan? Sabi, imagine mo daw meron ka daw long, slender compression member. Okay? Kapag naglagay tayo ng actual load phase slowly, di ba? Ang mangyayari, eventually, magkakaroon siya ng force that is large enough that will make the column unstable. Ano yun? Ano yung sabihin nun? Imagine, ting-ting, di ba? Ting-ting. Pagka nilagyan mo siya ng ng force, pag ganon, di ba? Ano mangyayari, di ba? Eventually, mag-bend siya. Bakit? Kasi slender siya. Okay? Ngayon yung ting-ting, putulin mo ng putulin. Na-try mo ba yun? Nung bata ka. Pinutol mo ng pinutol. Tapos dumating sa ganyan na siya kaliit. Tapos try mo siyang i-bend. Hindi na magbe-bend yun eh. Di ba? Hindi na siya mapuputol sa pag-bend. Kahit i-ganon mo, mahirap na siya. Bakit? Kasi sobrang liit na nun eh. Di ba? Hindi na siya slender. Di ba? Yung ratio ng length niya doon sa thickness niya or basically sa diameter niya, di ba? Hindi na malaki. So, mababa na yung slenderness ratio. Okay? The member is said to have buckle. Na-discuss natin to last time, di ba? Difference ng buckling tsaka bending. Ang bending is pag-bend niya dahil sa lateral loads or transverse loads. Ang buckling naman is compression loads, no? Compressive loads tapos nagkakaroon ng instability. Okay? Kapag ang member ay nag-bend dahil sa actual force, ang tawag natin doon ay buckling. Okay? And so kapag nag-buckle siya, yung load na tinatawag, ang tawag natin doon sa load na nag-cause ng buckling ay critical buckling load. Okay, ngayon, kung yung member mo medyo stocky, okay, or mataba, 'di ba? Kumbaga yung ratio ng niya nung length no to diameter is maliit lang, 'di ba? Sabi, a larger load will be required to bring the member to the point of instability. Less yung chances na mag-buckle siya. Yung instability na tutukoy natin dyan yung buckling, no? Okay, for extremely stocky members, failure may occur by compressive yielding. Ibig sabihin, kung mag-fail man yung member na yun, okay, hindi yun dahil magbabakil siya or magbebend siya pag ganun. Okay, compression yielding meaning mapupush siya, no? Makakrush, na-imagine nyo. Parang madudurog siya. Okay, prior to failure, the compressive stress P over A will be uniform over the cross-section at any point along the length, whether the failure is by yielding or by buckling. Okay, the load at which the buckling occurs is a function of the slenderness. Okay, so ibig sabihin, mas slender, mas magbabago yung force na kaya niya i-carry before it buckles. Okay, and for very slender members, this load could be quite small. Pag very slender siya, konting force lang, pwedeng mag-buckle na agad siya. No? Logical naman. No? Okay, paano sabi? Okay, if the member is so slender that the stress just before buckling is below the proportional limit, that is, the member is still elastic, the critical buckling load is given by this formula, pi squared di over L. So, aluin mo na lang ito. Okay, tawag natin dito is critical buckling load. So, sometimes ang tawag sa kanya is the Euler load kasi hindi ko alam. Siya yata yung nag-imagine ng formula na yun. Hindi pala, alam ko pala yun nakasulat. Hindi ko naalala agad. Okay, so, for the institution to be valid, okay, the member must be elastic, okay, and its ends must be free to rotate. Nag-rotate but not translate. Laterally, ano yung sabihin nun? Yung support mo, ang assumption dyan ay naka-pin-pin siya. Okay? The end condition is satisfied by hinges or pin. O sabi sa'yo, naka-pin. Diba? Ayan. So, gulo mag-discuss nung inuna yung dulo. Sana nag-discuss naman natin lahat. Ano kasi, sabi ko. Okay, it is convenient to write the given equations as pi squared di over L squared. Okay, so ngayon sabi mo, yung I, alam mo yung I, di ba? Ano na ba sa tanong sa exam? Hindi pa kuha. May moment of inertia. Ito yun, di ba? Sabi mo, may mga, di ba? Moment of inertia. At kung hindi ganun yun, di ba? Anong tanong doon? R, parang yun, sige, sa akin. Ano ba? Squared is equal to second per in. Parang equal to A R squared. Kaya lagi ganun yun. Okay? And so yung I doon naging AR squared. So kapag sinimplify mo yan, sabi
What if i-divide ko kaya ito ng A? Ayun, dinivide niya ito ng A. So, anong nangyari? Napansel itong A dito. Diba? Ito, diba ito yan? So, ito divide ko ng A, makansel yung A, magiging pi squared E over R squared. Stress na siya ngayon. Okay. Yung force may A. Actually, ay nakalagay dito. Tapos, simplify natin, makita natin na pagkakatiyan dito. Pag dinivide mo yan ng A, mangyayari, simplify ito. Pi squared E over L over R squared. Kaya ano kayo? Okay. Dito kasi, hindi mo makikita yung slenderness ratio. Okay, dito minanipulate natin para lumabas yung term na L over R. Okay, ano yan? FCR, yan yung, di ba, syempre, PCR, yung force, di ba? Critical buckling load. Yung stress, syempre, yung FCR, critical buckling stress, no? Yung stress na yan ay function, sabi, function siya ng L over R. Okay, nasa denominator, ano ibig sabihin nun? Di ba? Stress ito, parang ito yung limit. Denominator, pag mas malaki denominator, ano mangyayari? Malaki o liliit yung buong value? Liliit. Mas malaki ang slenderness ratio, mas maliit ang critical buckling stress, mas maliit yung kailangan mo stress para mag-buckle siya. Logical naman, di ba? Parang, yun din discuss natin kanina, pero ito, in terms of stresses. Okay, sabi nito, buckling will take place as soon as the load reaches the value given by the equation. And the column will become unstable about the principal axis corresponding to the largest slenderness ratio. Okay, ngayon anong problema dito sa sa mga compressive members na to? Okay, dito kasi sa compressive members, yung N over R magkaiba. Generally magkaiba sa dalawang axis unless hollowed steel section siya na box type, di ba? Pero all the others meron siyang strong at meron siyang weak. So syempre kung parehas lang yung unbraced length niya, di ba? Kung parehas lang sila ng L, di ba? So ang mangyayari nun, yung mas maliit na R, yun yung mag-govern. Yung weak axis lagi yun. Yeah, pero sa exam mo, di ba, makikita mo, iba-ibang cases yan eh. Minsan mas maraming brace yung weak axis na hindi mo na ngayon malalaman kung sino mag-govern, yung weak or strong. Okay, kasi magbabago yung unbraced length niya. Okay? So very critical ito, no? Ano natin gawin? So for example, ito. A W12 by 50 is used as a column to support an actual compressive load of 145 kips. The length is 20 feet and the ends are pinned. Now, without regard to load or resistance factors, check lang daw natin yung stability niya. Okay, so ano lang, normal na mechanics lang daw, paano gagawin. So, ang W12 by 50 mo, ang RY niya is yun din yung Rmin. So, 1.96. Property ito, so huwag kang mag-alala, ibibigay ko na to, promise. No? Kasama yan. Tapos yung A mo, 14.7, 14.6. Okay pa. Tapos compute mo uli, no? Biglang sabi mo, alam mo yung R, di ba? Alam mo yung formula, di ba? Okay, di backsell mo. Kaya mo na yan. Okay, game. Tapos yan, paano mo na malaman kung stable siya? E computein mo yung critical buckling load. Okay, anong critical buckling load? Pi squared EA, di ba sabi natin ngayon? Pi squared EA over the slenderness ratio squared. Makuha mo, ito yung capacity, ang load mo ay 145. Okay ba siya? Okay. Di ba? Kasi mas maliit yung load kaysa doon sa critical buckling load. Okay? Tapos additional, sabi, ano daw yung factor of safety natin? Sabi, kung i-divide mo to, di ba? Actual, di ba? Over the, capacity over the demand. And so, yun yung safety factor natin, 1.92. Okay? So, explain, sobra ka ng halos kalahati pa yung halos doble pa yung capacity. Okay, kalahati pala yung nagamit. Ngayon, ito yung madaling part. Siyempre, hindi tayo titigil doon, no? Kasi siyempre, sabi mo, dapat mahirap to eh. Ito na yun. Okay, column theory. Sabi, early researchers soon found that Euler's equation did not give reliable results for stuffy or less slender compression members. Okay? So sabi nila, hindi naman general pala, hindi generally applicable yung formula ni Euler, hindi discuss natin kanina. Okay, the reason is that small slenderness ratio for members of this type cause large buckling stress. Okay? So if the stress at which buckling occurs is greater than the proportional limit, so ano mangyayari? The relation between the stress and strain is not linear and the modulus plasticity can no longer be used. So ang point niya lang dito is that merong point na hindi mo magagamit yung modulus plasticity na E. So kung hindi mo magagamit yun, anong gagamitin mo? Eh, sasabi niya dito, ito yun, no? Yung E, may point na hindi mo na ito magagamit. Okay, ang gagawin natin? So magmo-modify tayo. Okay, this difficulty was initially resolved by Frederick
ni Frederick na lang na Frederick, he proposed in 1889 the use of variable tangent modulus. So instead na gamitin natin yung E na alam mo, di ba? Anong value ng E? 200,000 kung MPA. Kung MPA, tama. Okay. Tapos kung English, 29,000 KSI. Okay, KSI. Kasi doon nalilito minsan, KSI tsaka PSI. Kung PSI, 29 million. Okay. Yan, so alam mo na ulit. So, ayan. For the material with a stress strain curve like the one shown, E is not constant for stresses greater than the proportional limit. Kita mo naman, di ba? Dito, di ba, Hooke's law, naalala mo Hooke's law? Dire-diretso yan di ba? Line yan hanggang sa proportional limit. Ano proportional limit? Yun yung limit na straight line siya. E di after ng proportional limit, hindi na siya straight. Ibig sabihin, hindi na rin tama yung curve. Yeah, yung slope niya, which is yung E, hindi na constant. After ng proportional limit, di ba nagbabago siya? Nagbabago yung curve, di ba? So kung may curve, di ba, nagbabago yung slope at every point. Okay, paano mo raw gagawin yun? Okay, the tangent modulus ET is defined as the slope of the tangent to the stress strain curve for values of stress between FPL and FY, between the yielding and the proportional limit. Okay, if the compressive stress at buckling in this region is in this region, it can be shown that parang ganoon din kanina, di ba, pi squared EA over L. Ang pinakaiba lang ito ay ET. Fine. Ano ngayon? Sabi, ganito daw siya gagawin. Okay. For any material, the critical buckling stress can be plotted as a function of slenderness ratio. Okay, the tangent modulus curve is the tangent to the Euler curve at the point corresponding to the proportional limit of the material. Okay, the composite curve called a column strength curve, ito yun, yung nasa kanan. Okay, completely describes the strength of any column of a given material. Okay, other than Fy, E, and Et, which are the properties of the material, the strength is function of only of the slenderness ratio. Okay, anong point nun? Basically, basta. Ayun kasi explain ito kasi ito lang naman yung mahalaga dyan. Basta, yun, ginamit nila para ma-plot itong curve na ito. Okay? Ngayon, yung niya dito, makita mo dito, ito kasi itong curve na to, yan yung ET. Okay? Makita mo dito sa part na to, ET yung ginagamit. After nyan, ito na, yung ina ulit. Okay? Doon sa elastic part, naalala mo, nasan yung elastic before or after ng proportional limit? Doon sa curve, nasa na elastic? Before proportional limit or after ng proportional limit? Before. Di ba? Kung makita mo dito, yan, after, doon sa point na tangent sila, yan, may value yan. Mamaya pakita natin. May value yan. Okay. Doon sa point na, na, tawag dito, na elastic siya, makikita mo, iyang gamit natin. Okay. Pero doon sa part na inelastic siya, nandito yung ET. Okay. Sabi mo, sir, hindi ba dapat mas maganda? Di ba? Bakit Bakit ganun? Bakit mas mababa yung elastic? Mamaya. Babalikan natin yung mamaya. Ayan, may explanation yan eh. Okay. So dito kasi nagagamit mo yung mas mataas na yung mas mataas na tawag dito na stresses niya, no? Dito kasi hindi siya masyado kasi nangyari nagfe-fail siya nang hindi siya nag-yield. Kasi nangyari nagba-buckle siya before failing. Makita mo dito, di ba? L over R nandito. Halimbawa dito, medyo mataas na talaga, di ba? Kailan siya mag-fail? At this point lang, di ba? Parang gano'n. So, mababa. Kasi nga, hindi siya umabot doon sa point na nag-yield siya. Ang nangyari, nagbabuckle siya before yielding. So, hanggang doon lang siya sa elastic stage. Okay. So, both Euler and the tangent modulus equations are based on the following assumptions. Okay. Para daw gumana, dapat una, ang column mo ay perfectly straight na hindi nagkamali yung gumawa na walang bengkong ganun, na walang crookedness. Okay, the load is axial, ibig sabihin purely axial. And pangatlo, the column is pinned at both ends. Sabi, the first two conditions mean that there is no bending moment in the member before buckling. Okay, as mentioned previously, some accidental moments will be present, no? Pero sometimes it can be ignored, no? Or most cases it can be ignored kasi masyado naman siya maliit in most cases. Okay, the requirement for pin ends, however, yung pangatlo is a serious limitation. Kasi sa tunay na buhay, di ba, hindi naman siya nagiging perfectly pin.
Kasi para siya maging perfectly pin, ano dapat mangyari? Pag i-coconnect mo yan, dapat isang pin lang yan, di ba? Kasi pag gumamit ka ng dalawang bolt, ano na mangyayari? May ikot mo pa yun. Siyempre, kung column tsaka beam ang pinag-uusapan na sobrang laki ng load, mapipihit yun, di ba? Pero theoretically, kung titingnan mo, pag naglagay ka ng dalawang bolts, automatic fix na yun, tama ba? Pero again, yun nga, ang assumption is pin pa rin. Bakit? Kasi maliit yung capacity nun kumpara sa demand niya. Okay? Pero ano po point, hindi siya perfect, 'di ba? Kung maglagay ka na ng dalawang bolt, actually kahit nga isang bolt kasi may friction 'di ba? Walang perfectly pin na connection. Okay, sabi dito ayun nakalagay naman dito, constructing a frictionless pin connection is virtually impossible. Okay, bakit? Kasi every contact, 'di ba, may friction agad. So walang ganun, 'di ba? Hindi mangyayari yung tree. Hindi mangyayari yan sa tunay na buhay. Okay, so sabi, even the support condition can only be approximated at best. Okay? So ngayon sabi, anong gagawin natin? So gagawin natin, i-account natin yon by using modifiers. Instead na pin-pin, 'di ba? Iba nga yung case sometimes. Ito yung gagamitin natin, no? Babaguhin lang natin siya, no? Imbis na nakita mo, 'di ba? L over R lang yan kanina. Babaguhin lang natin. Magkakaroon lang siya ng K. Okay? So, KL over R depende sa condition. Okay? So, number one, fix. Okay? Number two, mas, ito isa. Siguro, click ko kayo, first time ko lang mga student na still, di ba? Okay, lang. So, may explanation kasi yan, no? Hindi yan basta siya sa ulo. Okay. Ano ngayon? Halimbawa sa pin, sa yung fix, di ba? Paano siya mag-return? Kung mag-button naman siya, sabi, di ba, since fix ito, dito, naka 90 degrees yan. Diretso lang yan. Dito rin. Di ba? After 90 degrees, tsaka yan magbebend pa ganun. Okay. Ngayon, ang nangyayari dyan, yung K, yan yung ratio no part na magbe-bend doon sa part na yung over the total niya. Parang ganun. Okay. Ngayon, ang tinitingnan natin dyan is per curve, no? Per curvature. Dito sa makikita mo dito, di ba? Meron siyang curvature pa ganun. After that, may inflection point, nagpalit ng curvature. Kumbaga, kung sa side view, di ba? Iba to dito. Tama, nag-gets siya. Iba to dito. Dito, gamaganyan siya kasi dito muli pa ganun di ba? Pumihit siya. Okay, ang binibilang natin dyan is ito, saka ito. Yan sa fix na yan, ang tinutukoy niya, ito yung 0.5. Yung sabihin, itong part na to ay 0.5 over nitong total na to. Okay, itong bending ito yung pinag-uusapan natin. Kaya naging ganun yung K. Okay, ngayon kung titingnan mo doon sa P, di ba, anong yung fixed pin? Yun, nakapin yung dito. Sabi ito fixed, so diretso yung ganyan, di ba? 90 degrees, tapos gaganon yan. Di ba? Ito, syempre, walang resistance to bending to, di ba? So, iikot lang yan. Di ba? Walang resistance sa moment pa lang. Moment yan. So, iikot lang yan. Di ba? Pero ito, pipihit yan. Saan nangyari ito yan nandito? So, ano siya sabi niya, kung fixed pin, ano yan? 0.7 ang ratio niya. Okay. Ngayon, meron tong saktong calculation. Ito, equations na. Actually, akala ko sa lang yung dati ano. Pero meron pala tong ano, may pinagalingan to. Hindi ko na alam. Nalimutan ko na yun. Okay, pero nakita ko na doon siya nanggaling. Okay, kasi yung mga, meron kasi ang trabaho, ang lulupit nila, may mga kawork ako, ano sila, mga top notchers, no? Mga top notchers ng board. So, alam mo, parang pagkasama ko silang bobo talaga doon. Pero ang lupit kasi, alam nila kung saan nanggaling to. Kasi alam nila yung manual calculation. Share ko. Kasi hindi pa alam. Okay, yun nga, differential equation yung pinanggalingan ng value na yun. Hindi yan binigay lang diyan. Okay, meron yan yung may something na hindi ko alam. Okay, basta basta di yung pinanggalingan yan, no. May mga stiffness something yan, may mga hindi ko alam.
Anyway, sauluhin mo na lang. Yun yung point ko. Okay, kasi nasa code naman yan eh. Yung theoretical. Yung recommended value, ginagamit natin yan kapag ka nagde-design tayo. Kasi kung makita mo, di ba, ano yung K, naka-multiply siya sa L over R, di ba? Nakita nyo? Naka-multiply sa K sa L over R. Yung actual niyan, theoretical, yun yung sakto. Pero kapag magde-design kayo na actual, ang suggested is gamitin mo yung recommended. Kasi additional factor of safety yan. Imagine mo, imbis na half lang yung unbraced length mo, di ba? Ang mangyayari, gagamitin mo 65%. So may plus 15% kang haba na dinagdag kahit 50% na naman. Nakuha nyo? Ganun siya. Itong recommended value, sabi, gagamitin mo yan usually pagka, pag design, no? Yan. Yung, ayun, good question. Tama dito, sabi, bakit yung D at yung F walang factor of safety? Hindi ko alam. Agad hindi ko sure. Sig- Siguro, siguro may something sa fix. Kasi sabi niya, hindi ito hindi ko nabasa sa code, hindi ko nabasa sa code. Pero kasi ang ano ko napansin ko dito ay 'di ba? Lahat 'yan may fixed part bukod dito, tsaka dito. Okay? Kasi ito kasi ano yun parang slider kasi ito eh. Makita mo dito, 'di ba may moment ka dito? Nag-i-slide lang siya. Okay, ngayon sabi, recommended design value when ideal conditions are approximated. Hindi mo nga ma-ideal itong mga to, di ba? Hula ko lang yun, hula ko lang yun. Hindi ko talaga alam. Ah. Kumuha na lang kayo. Pero yun nga, sorry mo na lang to. Okay. Ngayon, sige, ang tanong. Okay, ito na, ako na magtatanong. Oh. Sabi, tingnan mo yung C. Naligaw eh, di ba? Fixed. Di ba? Tapos kung ano, tapos nawala. Paano naging one? Okay. Sa board exam ko na kasi natutunan to eh. Ang sabi pala kasi nga, i-mirror mo yan pataas. Di ba ito yung dulo? I-mirror mo yung pataas. Okay. Ngayon sabi, ito, magta-terminate around 0.5. Eh, kabila din, may 0.5 ka din. Yun yung yun yung explanation din. Sa one dun. Ngayon, yung letter D, syempre, kita mo naman kung saan nag-start nag-end, di ba? Dulo-dulo, so one lang siya. Siguro, hindi ko alam. Yung kabila, ganun din. Yung makita mo doon sa E, sa 2, di ba? 2 siya, hindi siya 1. Yun. Nakita mo, di ba, walang point of inflection. Pareha sila, kumbaga, naggaganon lang sila. So, ito, buong to, 1, 2. Ito, 1, 2. So, yung ginagawa. Imagine nyo ba? Ang hirap ituro, no? O, sa uloy mo na lang. Sa uloy. Pero yun nga, ang point lang dito, yung mga ibang kakaiba dito, and dito kasi point of inflection yan, point 5, di ba? Ito, 1, dito. Tapos dito, ito kasi buo to eh. Wala tong point of inflection eh, di ba? Hindi, wala kang ng ganito. Nakakuha nyo. So, ito, gaganon lang yan, no? Hanggang sa taas, di ba? Kaya 2. Ay, guys, ba? Kasi kumbaga, ito yung ano niya, ito yung length niya, di ba? Pero yung bending length niya, doble. Nakuha nyo. Kaya kapag pinroject mo dun, no, ito, length to, kapag minirror mo sa kabila, di ba? 2L yung equivalent niya, kung ganito yung support condition. Ha? Letter E, O. Magaganto yan eh. Di ba? Gets ba? So mirror lang. Ngayon,
Yung 0.5, 0.7 dyan, na-calculate yan, ano yan, DE yan, may derivation. Ah, hindi ko nga alam yan eh. Hindi. Hindi given yan. Ikaw mag-identify ng value ng K depende sa binigay na condition sa'yo. Sabihin, one end is fixed, another end is spin, or another is roller. Translation, nagmo-move. Katulad nito, ayan, translation. So nakita mo dito, di ba? Sample dito. Ah, hindi. Depende sa condition. Yes. Ano ba, magbaliktad to, ganun pa rin naman kasi yung kailan naman ang titingnan mo. Ang mahalaga dyan, ano yung combination? Fix, pin, di ba? Siyempre, kung pin fix, pares lang yun, fix pin, di ba? Ang mahalaga yan yung combination. Hindi mahalaga kung saan siya nakalagay. Okay, so yan na, AISC requirements para ma-compute. Simple, di ba? Stress times area. Alam mo na to, 0.9, di ba? 0.9, kapamilya niya yung 0.6, na parang tension lang na fracture. Ngayon, ang pinagkaiba niya lang, ito kasi mas hassle i-compute yung FCR. Kasi doon sa tension, di ba, given sa iyo yun. Okay, dito, ito yung nagpapahirap. I-compute mo FCR, which is a function of the slenderness ratio. Okay? So, ayan, compute natin. To present AS specifications for the critical stress, sabi, we first define the Euler load. No? Ito yung Euler load. Discuss natin kanina, no? Ito yung critical load mo rin. So, tawag natin dito sa Euler load. Ito yung PCR kanina sa taas. Pero binago lang natin yung subscript kasi nga papasok pa to sa design. Yung kanina kasi PCR para lang sa ano mo, pang mechanics mo lang yun eh. Di ba? Na-discuss din yung sa mechanics ng pi squared EI over N. Okay, so ito, papasok na to sa ano mo, sa design. Okay, so sabi, ito yung Euler load. Siyempre, kung Euler stress, di-divide mo lang siya ng area. Di ba? Force over area. Pag sinimplify mo to, na-cancel mo yung A, di ba? Magiging pi squared E over. Makita mo ano pinagkaiba? Kanina, nakalagay L over R lang, di ba? And L over N. L lang dito, di ba? L pero I pa to. Tapos sabi natin, dinerive natin na ano nangyari? Naging L over R, di ba? Mag-cancel yung A, kaya maging pi squared E over L over R squared. L over R squared. Kapag dating mo doon sa design, hindi na siya L eh. Tingnan mo dito. Ano nagbago? Meron tayong additional consideration. Yun. Naging KL over R. Okay, bakit? Kasi meron na tayong iba pang idea. Hindi na siya basic ano lang, hindi na siya basic na mechanics lang, no? Meron tayong ibang kina-consider which is yung slenderness, no? Effective length factor. Okay, depende sa condition no, ng supports niya. Yan. Tapos, paano mo gagawin? Sabi nito, with slight modification, this expression will be used for the critical stress in elastic range, no? To obtain the critical stress for elastic columns. Okay, kung papasok daw siya sa elastic, ito yung formula. Kung papasok siya ay sa inelastic, ito yung formula. Sobrang simple niya lang, no? Magulo lang yung formula, pero yun nga, ano lang siya, madali lang siya. Promise. Mamaya sa summarize natin ito, makikita mo sobrang dali lang ito. Marami lang formula. Okay, sabi dito, paano mo malalaman yung limit? 'Di ba? Kung siya ay elastic or siya ay inelastic, ito yung sabi ko kanina may curve, 'di ba? Okay. May point diyan na magiging equal yung yung slope nila. So ang gagawin mo, i-equate mo tong dalawa, tapos hanapin natin yung part no kung saang value ng KL over R siya magiging equal kasi yan yung magiging limitation natin kung baga diyan mo i-compare kung saan ba siya papasok sa elastic ba or inelastic ba, no? Ito yung magko-confirm or ito yung magsasabi. Which is pag sinolve mo yan, ang lalabas na KL over R is 4.71 square root of E over Fy. Dito nang galing yan sa figure na yan. Okay, dahil na-compute yan, no, ito yung value, so ito yung magiging limit natin. Okay, pag nagde-design tayo or rather pag nagko-compute tayo ng capacity niyan, ang first step mong kailangan malaman is ano yung value ng limit. Okay? Pag nakuha mo yung value ng limit, titingnan mo saan papasok yung case mo, 'di ba? Yung slenderness ratio mo, doon ba sa inelastic or elastic? Pag alam mo kung saan case, gagamitin mo yung equivalent formula which is etong dalawa. Again, eto elastic, eto inelastic. Pag napili mo na yung formula, plug in final answer. Simple lang. Okay? Promise, mukha lang magulo kasi sinabi ko, pero ganito lang siya. Oh. Eto.
Plug in mo lang talaga. Okay? Ngayon, ang tanong lang, yung L over R ba na gagamitin mo ay tama? Kasi doon lang nagkakaproblema yung kay L over R. Kasi ang sasabihin dyan, oh, meron kang column, syempre magbabend yun sa weak axis. Mas mahina ang weak axis. Pero sabihin, oh, dahil mahina ang weak axis, lagyan natin ng support, di ba? Bababa yung K L over R ng weak axis. So, ano na ngayon mag-govern yung strong or weak? Di mo na alam. Kukompare mo. Solve mo parehas. No? Yun lang yung extra step sa compression members. All the rest, simple lang. Okay, ganun lang. Tingnan mo saan papasok. Pag alam mo na kung saan case, gamitin mo yung tamang formula. Final answer. Simple lang. Okay, ngayon sabi, bukod doon, sabi, AISC does not require an upper limit and slenderness ratio. Pero sabi, naalala mo yung tension member? Anong limit nun? 300. Dito, 200. Okay, ito. Okay, so this is a practical upper limit. Bakit? Kasi kapag daw ang member mo is mas slender, ano mangyayari? Sobrang laki na ng chances niya sa buckling. No? So, ang mangyayari ano mangyayari pag nagbabakil ang member? Kunyari, malaki na yung section mo pero sobrang slender niya. Hindi mo magagamit yung buong section. Ano ibig sabihin? Di ba, dapat ano siya? Force over area. Force times area, makuha mo force. So, stress times area. Stress times area, makuha mo force. Tama? Eh, yung stress mo, hindi mo maaabot yung capacity niya. Yung yielding, hindi mo maabot yung capacity niya kung magbe-bend siya, kung magbabakal siya bago niya maabot yun. Okay? And so basically, ano bang term doon? Halimbawa, ang kaya niya talaga, pag mag-yield siya, kunyari 1,000, na 1,000 kips. Pero dahil slender siya, hindi siya aabot sa 1,000. Pwede siyang mag-buckle at 600, di ba, 500. Parang ganun yung idea. Hindi niya naabot yung maximum na pwede niya maabot dahil nga, bago siya makarating doon, nagbabuckle na siya, na nagkakaroon ng stability. Okay, so yun yung problema natin sa mga steel. Okay? And so try natin to solve, no? Ayan, given lahat, no? So, W section siya, so simple lang naman. Dapat given lahat itong mga to. Okay? Okay, paano yung step? Again, hindi mo na i-type to, no? Siyempre, ipapractice mo na lang ito, no? Papractice mo na lang. I-run through na lang natin yung solution. Okay, paano first step? Kunin yung slenderness ratio niya. Okay? So, tingnan muna natin. Ano ba tanong dito? Hindi na pwede. Kasi, dapat no, hindi nilalagpas ng 200 eh. Ha? Oh, same mo. Does na satisfy ganito. K over R less than 200. So, upsize member. Yun na agad. Hindi ka magpo-proceed sa ano. Ha? Hindi naman ako bibigay ng ganun. Ano? Siyempre, magbibigay ako ng masasolve dapat, di ba? Pero yun nga, theoretically, kunyari nagde-design ka na. Ha? Oh, nasolve mo. Mas mababa sa 200, so proceed ka. Sabi, compute the design compressive strength eh. So sabi, basahin natin length 20, pin ends. Okay, so pin. Anong K mo dyan? 1. Okay, good. Sige, tuloy natin dito. Okay, K over R, 1, L20. Okay, tapos, bakit may times 20, bakit may 12 dito? Okay, convert, di ba? Kasi yung R mo ay naka-inch. Okay, inch, naka-fit to, dapat tugma, so times 12. Okay, so ganyan siya. Ngayon, ito yung actual. Ito yung limit. Okay, 113. Ano sabi? Pag lumagpas yung tawag dito, balikan natin yung graph. No? Ito yung kailangan natin maintindihan eh. Okay? Pag lumagpas ka sa 4.71, elastic. Ano ngayon? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, bago pa siya mag-yield, mag-fail na siya through buckling. Nakuha niya idea? Bakit? Kasi nga unstable siya eh. Hindi siya mag-yield kasi bago niya maabot yung yield stress, yung capacity niya for yielding, masisira na siya kasi magbe-bend na siya. Nakuha niya idea? So, ibig sabihin, inefficient siya, di ba? The greater the value ng slenderness ratio mo, mas inefficient siya kasi hindi niya nagagamit yung tunay niyang capacity, di ba? Kasi nag-unstable. Unlike dito, di ba? Inelastic. Ano yung inelastic sa curve natin? Nalala namin curve natin. Kapag ito yun. Diba? Ito yung inelastic sa'yo, di ba? After nitong yielding dito. Sorry, sa yielding. Di ba? Ito yung inelastic to, di ba? Part na ito inelastic. After nitong part na ito. Inelastic, mas mataas yun, di ba? Tama ba? Mas mataas yung stresses doon sa part na yun. Di ba? Naalala mo yung may stain hardening pa. Okay. Naabot mo yung mas mataas na stresses. Bakit? Kasi hindi siya nagbabakel.
hindi pa siya nagba-buckle dun sa part na yon, di ba? So, kumbaga, naabot mo yung mas mataas na stresses, siyempre, mas mataas na stresses, mas malaking forces na napoprovide niya. Okay, paano mo paggawa yun? Dapat, mababa ang slenderness ratio mo. Di ba? Para nandun ka sa inelastic. Nalalagpasan mo yung, ano, yung stage na to. Di ba? Elastic, kailangan malagpasan mo to. So, paano mo ito malalagpasan? Huwag dapat siya mag-buckle. Ito yung idea, no? Kung hindi siya mag-buckle, aabutin niya yan. Nagigets niyo? Okay. Kung dito pa lang, nag-buckle na siya, hindi hanggang dito na lang siya, elastic region lang. Yan yung idea. Clear ba? Okay. And so again, yun nga, limit, tapos depende kung sa case, magbabago kasi yung curve eh, di ba? Kung makita mo, ito yung curve niya, no? Siyempre, ibang curve, ibang function, di ba? Ibang curve, ibang function. Diba? And so yan na siya. Okay, paano magawin? O, sabi, kulang, di ba? Kulang sa limit, hindi lumagpas. Hindi lumagpas sa limit, so ibig sabihin, mas malaki yung kaya niyang kunin. Kung mas malaki, lalagpasan niya yung yielding. Di ba? Kung malagpasan niya yung yielding in elastic range. Nakuha niyo yung concept. Okay. Again, mababa tayo sa limit. Ibig sabihin, malalagpasan niya yung yielding. Kung malagpasan ang yielding, in elastic range, mas malaki yung capacity. Okay? Pag in elastic range, anong formula daw? Ito. Okay, plug in. FE, yun yung na-compute mo mamaya. Compute mo pala. Okay, ito yung formula. Fy given. Okay, FE, sabi pi squared E over the slenderness ratio squared. Okay? Yung slenderness ratio, na-compute natin kanina, di ba? Ang slenderness ratio ay ito, 96. So, i-plug in mo lang dito. Makuha mo 30. Okay, so 0.658 raised to Fy. Ang Fy natin dito ay 50 pala, 50. Okay, so 50 over 30 something, ito yan, times 50, sagot. Okay, stress times area, answer, Pn. Paano mo daw kunin yung design strength? Sabi natin, di ba, maglalagay ka lang ng factor. Kasi ito na yung nominal eh, di ba? Theoretical. Di ba? Paano makuha yung ano, capacity? Kung ASD, di ba, may omega. Kung LRFD, may phi. Okay, times. Okay, again, pwede mo i-divide ng 1.67 or pwedeng shortcutin mo, di ba? Times mo na lang ng 0.6. Mas trip ko to eh kasi mas accurate ito, no? Again, magkapamilya yan, no? Ito, divide mo ng 1.5, makuha mo to. Ha? Okay, local stability. Bukod doon sa sinasabi natin na buckling, ang tawag natin doon ay ano, ay ang tawag dito. Yan, buckling, no? Pwede pa siyang mag-buckle sa parte niya lang. Okay, tawag natin doon ay local. Kumbaga, hindi magbabuckle yung buong member, hindi ganoon lahat. Okay, pwedeng yung web niya lang, okay, or pwedeng yung ano niya lang, yung flange, no? Yun yung local buckling. Sabi dito, the strength corresponding to any overall buckling mode, such as flexural buckling, cannot be developed if elements of the cross-section are so thin that local buckling occurs. Okay? This type of instability is localized buckling, no, and or wrinkling at an isolated location. Now, if this occurs, the cross-section can no longer fully is no longer fully effective and the member has failed. Okay, so ano siya? Picture ba dito? Walang picture. So, tingnan natin dito. Search natin, no? Local buckling. Ayan, no? Ito yung sample ng local buckling, no? Ayan, so makita mo, nagkakaroon ng wrinkle dun sa, ano niya, sa flange. No? Sa tunay na buhay, ang itsura niya, ito, ayan, makita mo dito, ayan, no? Nagbe-bend yung part na to lang. Okay, yung flange lang. Ano pa ba? Ito, halimbawa ito, ayan, no? Makita mo, ito lang, oh. Okay, ito lang. Diba? So, syempre, kapag nag-buckle na yan, wala na yan, di ba? Hindi mo na magagamit ng buo yung section. Diba? So, since failed na yan, so counted as overall failure na rin yan. Ito pa, makita mo dito, no? Tiklop yung parte niya. No? Yan. So, tawag yan ay local buckling. And sabi nito, the measure of this susceptibility is the width to thickness ratio of each cross-sectional element. So, ano yung mga element na yon? Yung flange,
tsaka yung web. Okay? Ayan. So, ano ba? Sabi dito, the two types of elements must be considered, the unstiffened elements which are unsupported along one edge parallel to the direction of the load, and stiffened elements which are supported along both edges. Okay, so may pakita natin yung stiffened at unstiffened. No? And so, for compression members, shapes are classified as slender or non-slender. Okay, so depende yan dun sa ano mo sa width to thickness ratio niya, no? Okay, if the shape is slender, syempre the strength its strength limit state is local buckling. So, ibig sabihin, hindi niya naabot yung ano, yung overall capacity niya, hindi siya naabot ng yielding. Okay, bakit? Kasi nagfe-fail yung part niya lang, di ba? Hindi niya naabot yung overall buckling kasi nga, halimbawa, yung flange niya lang or web niya lang, possible na mag-fail na. Okay, and corresponding reduced strength must be computed. Okay. The width to thickness ratio is given by lambda. Okay. Itong mga lambda yung mga yan. Okay, so depending on the particular cross-sectional element, lambda for I-shape is either the ratio of the width to thickness, itong part na ito. Makita mo dito, tandaan nyo ito yung B over T, yung B dyan, hindi yung BF. Kita naman sa figure, di ba? Ano yung B dito? Tingin nyo. Base ng flange. Yung halimbawa, bigyan ka ng flange width na 10, anong gagamitin mo? 5. Okay, kasi sabi, ito yun, kalahati lang. Okay, so ang mangyari dyan, di ba, ang mangyari, BF over 2 times thickness. Times thickness tuloy. Divided by thickness. Yan. Kaya kapag mamaya makikita mo, ang itsura niya is BF over 2TF, hindi B over T. Okay, dun sa sa formula, papakita ko, BF over 2TF. Bakit? Kasi hindi naman ibibigay sa'yo yung B Di ba? Ay ibibigay sa'yo yung BF. Okay? Tapos H over T, basically ratio lang siya ng length tsaka yung thickness. Parang nag-slenderness ratio, di ba? Pero imbis na L over R, ang gagamitin mo is L over thickness. Okay, length over thickness. Okay? If lambda is greater than the limit, ito yun. Okay, the shape is slender. Okay, so makita mo dito, ayan BF over 2TF, anong limit daw kapag ka-flange? Di ba? Kapag wide flange, yan, 0.56 square root of E over Fy. O, syempre, soloin mo yan, di ba? Pati ito, soloin mo rin, 1.49. Okay, upper limit ng web. Yung, wait, meron ka pang ano. Ano? Ito. Ito nga to. Tingnan mo, depende, pag mabait ka. Hindi ako yan. Malinis pa ang red yun. Ha? Ano na? Try natin to. Investigate for local stability. Paano yun? Okay, di-solve mo. Na, tapos na. Yeah. BF over 2TF, actual. H over TW, actual. Compare sa limits. Compare, okay, non-slender. Yan lang. Ulit. Ito, pang BF. BF tuloy. Pang flange. Ito, pang web. Ngayon, ang tanong na lang, teka, sabi mo, ito straightforward BF over 2TF, di ba? Bakit ito nagkaroon ng T minus 2K? Okay? Pag tinignan mo kasi sa figure, okay, di ba, ano ka, tawag dito, meron ka ditong 1.38 and meron ka ditong D. Hindi yung buong yan yung i-consider mo. Kasi yung part na magbe-bend, ito yun. Okay? So yung D, babawasan mo ng K. Meron kang K sa taas, meron kang K syempre, sa baba meron din yan. Yun yung K dyan. Okay, so hindi mo isasama syempre yung part ng flange, tsaka yung part na merong yung tong pambok, hindi kina-count yan. Kuha ba? Ha? Oo. Kaya T minus 2K siya. And so, yun yung explanation, no?
Baka sabihin nyo, wala namang H dito. Ay, doon nanggaling yung H, ha? Doon nanggaling yung H. Okay, so yun na, basic lang, di ba? Actual, limit, compare. Okay, actual, limit, compare. May nalagpasan ba? Wala. Non-slender. Walang local instability. Ganun lang, di ba? Simple. Ngayon, ano na ngayon? Oh. If it is permissible to use a cross-sectional shape that does, sorry, it is permissible to use a cross-sectional shape that does not satisfy the width to thickness ratio. Sabi, kanina, kinumpare natin, nakita natin, adequate naman. O, di go, di ba? Walang local buckling. Paano kung hindi mo na-satisfy? Sabi, okay lang din, pero may gagawin ka ngayon. Okay, sabi okay lang. Pero sabi, di ba? But such a member may not be permitted to carry as large load as one that satisfy the requirements. Ano yung sabihin? Hindi sila same ng capacity. Kasi nga, may local buckling. Di ba? Hindi niya maabot yung same na capacity nung ano, nung walang tag dito, nung mga nakasatisfy nung limit na yun. Okay? In other words, the strand could be reduced because of local buckling. So paano yun? Ginagamitan natin siya ng reduction factor Q. Okay? The reduction factor Q is the product of two factors. Meron kang QS para sa stiffen and QA for the stiffen. Okay? If the shape has no slender and stiffened elements, QS is equal to 1. Okay? If the shape has no slender stiffened elements, no, QA is equal to 1 then. Okay? So ano mapapansin mo? Yung FY, nagkaroon lang ng Q. Sabi niya, sige, kung siya ay may local buckling, solve mo yung Q. Tapos solve mo dyan. Tapos na. Di ba? Ang tanong, paano mo gawin yung Q? Wag na lang. Wag mong gawin. Tama, di ba? Iwasan mo na lang. Di ba? Wag ka nang makulit. Ang hirap i-compute. Hindi, nakalagay naman dun eh. Kaya sabi, pag magde-design ka, pwede mo naman gamitin. Pero may Q. Wag mo na lang gamitin, di ba? Ganun na lang. Para hindi mo na-compute. Papahirap ka pa dun eh. Kaya nakita mo na putol niya kasi sabi, ay no, simply avoid, di ba? Ah, wala sa PowerPoint yun, no? Wala sa libro yun, ako lang nag-invento ng part. Ba't ka kasi gagamit ng gano'n? Alam mo, may local backline, gamitin ng pakod na. Di ba? Problema mo na nga yung slenderness ratio, maglalagay ko ng local backline. Dito na tayo. Okay, effective length. Di ba? Ngayon, ang problema kasi, di ba, mahina nga yung weak axis. Okay? So, paano mo ngayon papalakasin yung column mo na hindi ka nagtataas ng member size? Okay? Di ba sabi natin, yung capacity niya is a function of the slenderness ratio, yung KL over R. Para lumaki yung capacity niya, pwedeng gawin mo, liitan mo yung KL over R. Di ba? So, liitan mo yung KL over R nung weak axis kasi doon siya magbe-bend. So, paano yun? Edi ang gawin mo, suportahan mo yung weak axis niya. Di ba? So, ayan yung ano niya yun. Ito no. Ito mo, sa top view, pwede ang mangyari niya, itsura niya, meron kang white touch dito. Di ba? Tapos, dito, kupanikan mo siya ng white touch din. So, may connection yung ganun. So itong mga nandito, mga big mo dito, yan ay ano, parang as brace, no? Parang nagiging brace siya dun sa weak axis. So instead na parang magbabakal siya pag ano, di ba? Ang bakal kasi nakatulong siya. Yung pumipigil sa kanya na mag-buckle doon sa weak axis niya. Okay, so ngayon ang tanong, paano mo na siya i-consider? So syempre, yung part na magbe-bend, yun yung ko-consider natin, 'di ba? So dati 26 yan, ngayon naglagay ka ng beam dito, ano na siya ngayon? 16 na lang. 13 na. Oh, sorry. Uwi na eh. Sorry, 13 lang. Okay. if, if If the member were to buckle about the major axis, the effective length would be 26. Bakit? Kasi wala naman siyang support sa ano sa strong axis. Ito mo, di ba ito yung strong axis niya? Makita mo nandito yung flange. Di ba? Ang support niya nandun sa top and bottom lang. Siyempre, top may beam doon. Bottom, meron kang, siyempre, yung ground, di ba? So, ang bending length niya ito, ay nakalagay naman dito, di ba?
Pero sa week, since nalagyan mo to ng suporta dito, kaya may nakatuhog dyan. Kaya ganito itsura ng bending yan. Nag-curve. Depende. Okay, depende. Dito kasi, nakalagay dito, pin. Pero halimbawa, ito sample na lang. Okay, sample. Kunyari ito ay Phoenix, no? Kunyari fix to. Okay, call itong fix. Okay. Dito, anong key mo dito? Pin, 1. Dito, 0.7. Okay. Ngayon, dito kasi 13 ang mag-govern ito. Kasi 13 times 1, ito 13 times 0.7. So, kung magbabuckle yan, nandito. Ngayon, ang pinagkaiba, what if, di ba? What if, ito hindi 13. Kunyari, ito 5. Sino mag-govern? Yung 5 o yung 0.7 times 13? Yung 0.7 times 13 na. Di ba? So, kapag ka magkaiba sila ng length, magkaiba sila ng support condition, isosolve mo sila parehas. Okay? Yun na yung pinakamahirap siguro sa part na to, yung pinaka-tricky, yung unbraced length. Kasi bukod dun, pag na-solve mo na yung unbraced length, ano na next? Plug in formula, tingnan yung limit, tingnan kung saan papasok na condition. Pag alam mo yung condition, gamitin mo yung equivalent formula, plug in, final answer. Sobrang straightforward niya lang. Ang nagpapahirap lang dyan, yung ano yung unbraced length mo. Okay? Ayun, so, basahin yung maigi yung tanong kasi doon lang naman nagkakaroon ng tricks dyan, no? Doon sa unbraced length. The rest is straightforward. Okay? And so, because its strength decreases with increasing K/R, sabi, pwede tayong maglagay ng support dito. And sabi dito, di ba? Largest slenderness ratio, so K/R ng strong compare sa weak. Siyempre, mag-govern yung weak, di ba? Mag-weak, masisira siya doon. So, pwede natin gawin, sabi, provide extra support sa weak direction. Okay? Yan lang. Ngayon, pinakamagandang case niyan, syempre, kapag parehas yung slenderness ratio ng both sides, di ba? Kasi ibig sabihin, walang mauuna, sabay silang magbabakal. So, ayun. Best case scenario lang yun, syempre. Pero hindi naman ibig sabihin na pinakamalupit na column na siya. Sinasabi lang niya, efficient siya. Okay? Kasi ang point kasi niya, alam ba, meron ka dito section. Basta. Kunya, ito yung section. Ating section. Kahit anong lakas nito, just strong axis mo, di ba? Wala siyang, parang, okay. Hindi siya advantage, di ba? Kasi masisira pa din siya, safe pa din, weak axis pa rin yung failure niya. Okay, so para maging pinaka-efficient siya, di ba? Pinaka-efficient way, di ba? Dapat walang mauna, di ba? Sabay mo lang magamit yung capacity mo. Okay, ito na. Determine available compressive strength. Paano yun? Again, tingnan muna kung mag-i-slender. Laging hindi. Bakit? Kasi sabi natin, simply avoid, di ba? Pero kunyari na lang, sinulve mo. Di ba? Ito for formality na lang ito, no? Ipapakita mo to palagi. Okay, pero alam mo na lagi siya magna-non-slender dahil ang ibibigay ko ay laging non-slender. Kasi kapag nag-slender yan, isosolve mo yung Q na napakahirap isolve ng Q. Naiiwasan mo na lang, di ba? Kaysa mag-solve ka. Tawa ka niya. Wag mo na subukan. Okay, so lagi mo yung makikita, less. Okay, tapos sabihin mo lang, non-slender, so proceed ka sa next step. Ano next step? Tingnan yung slenderness. Okay, strong axis, weak axis. Okay, length, 24. Okay, dito sa kabila, 8. Bakit 8? Ito mo, di ba? Strong axis, syempre, walang support kasi nga, strong na siya. Sabi sa weak axis, lalagyan mo ng support. Di ba? Ay, syempre, minsan lalagyan mo yan sa gitna. Di ba? Pwedeng lagyan mo dito. Pero syempre, kung maglalagay ka ng support, mas marami dapat sa weak kasi nga siya ay mahina eh. Di ba? Alangan namang ito na nga yung malakas, dito mo palalagyan, di ba? Tama yung point. Ang susuportahan mo yung weak. Kaya kadalasan sa mga problem natin makikita mo, yung strong axis, mahaba, kumpara doon sa weak. Wala kasing sense kung yung malakas na nga, hindi yung palalagyan mo support, di ba? Suportahan mo na lang. Yan na. Oh. Yan na. So sabi dito, supported saan daw? At third points, kita mo yan. At third point, tapos yung ano naman, at ends lang. Di ba? So sa strong axis, K/R, ang K mo ay 1. Di ba? K mo ay 1. L mo ay 24. Yung R mo is RX. Sa weak axis, okay, ang K mo ay 1 din. Okay? Ang L mo ay 8.
Ang R mo is 2.51. Ngayon, what if fixed to? Tsaka fixed to, ano mangyayari? Ano magbabago dito sa solution mo? Ito magiging 0.7 kasi fixed pin. Ito 0.7. Dito, ano to? 1. So ano mag-govern? Yung 1 times 8 pa din. Okay? So ganun siya. Di ba simple lang, madali lang naman, di ba? Ang magpapahirap lang yan, what if bago-baguhin na naman yung lens? So dito kasi madali lang kasi equal lang eh. Alam mo ano eh, di ba? Siyempre, yung gagawin ko. Di ba? Ako to eh. Ito na. So, makuha mo yan, okay, lover R. Okay? Mas mahina yung, ano mas mahina? Yung X o yung Y? Tingnan nyo yung given. Ano mas mahina? Yung X o yung Y? Yung Y. Bakit? Bakit yung Y? Bakit yung X? Kasi, mas malaki yung, mas malaki yung X. Di ba? Mas malaki itong X, mas slender na siya. Bakit naging mas slender? Kasi nga sinupuntahan mo na yung Y eh. Eh no, 38 na lang yung slenderness ratio ng Y, 54 yung X. Diba? So ngayon, ang mangyayari, kung magbabakel man to, dun na siya sa strong axis magbabakel. Okay? Hindi pa laging weak axis na nagbabakel, no? Depende kasi kung nag-support ka. Okay, dito nag-support siya, kaya nangyari, naging critical na yung strong axis. Okay, ito yung critical slenderness ratio. Anong next step? Sabi natin, compare sa limit. Ito yung limit. Di ba? Mas mababa? Yes. Mas mababa, ibig sabihin, hindi siya masyadong slender. So, hindi masyadong slender, maaabot niya yung yielding. Pag naabot niya yung yielding, alagpas siya doon, mag-i-in elastic, di ba? Mataas yun. Ito yung formula, wala dyan, sa next stage. Andito yung formula. Yeah. Formula, plug in, final answer. Simple. Ganun lang. Again, saan yung mahirap na part? Yung slenderness ratio lang. The rest is compare lang. Compare. Yeah, compare. Alam mo na yung case. Gamitin yung formula para sa case na yon. Plug in, answer. Di ba? Yun na. Ito, straightforward na to eh. Pag nakuha mo ng stress, area na lang yan, di ba? Tapos, kung design, di ba? Multiply mo ng fee, di ba? Kung allowable, multiply mo ng 0.6, di ba? Simple. Oh, ngayon, buti ka lang. Kasi next time na ito. Okay. So, ganun siya. Tama ba? Compression members, analysis part, simple lang. Okay, again, summarize na natin, napakita lang natin madali siya. Paano mo gagawin? Di ba may given na condition, sabihin doon yung support condition, sabihin kung may braces, ganyan-ganyan. Okay, hanapin kung saan yung pinaka-critical na KL over R. Pag nakuha yung critical KL over R, okay, compare sa limit. Pag nakuha mo yung limit, malalaman mo ano dun sa dalawa. Di ba dalawang formula yon? Yung isa yung may 0.6, yung isa may 0.8, 0.658, 0.877. Pag alam mo yung condition, gamitin mo lang yung formula na dapat plug in, final answer. Simple lang. Okay? Nagpapahirap dyan, K over R. Ang sasauluhin is yung K, tsaka yung mga constants. 4.71 square root of E over I. Tapos yung dalawa doon sa BF over 2TF. Di ba? Yung dalawa, 0.56 tsaka 1.49. Kakaulit nyo ng kakaulit ng sample problem pag nag-solve kayo. Masasaulo nyo yan, promise. Konti lang. Yung Hindi, papakita mo siya. Formality lang naman. Alam mo na talaga na ito lalabas, pero kasi kasama sa complete solution. Nagkakataon lang kasi na kung pinipili ko yung walang Q kasi nga mahaba yung solution ng may Q. Oo, kasama na yun. Ay, basta solve nyo to. Solve nyo to para complete solution, para lang mas pakita nyo na ano siya. Na hindi siya selected. Okay? Ayun, tapos next meeting, pag-usapan natin yung ano naman. O nga, yung Tagalog, dapat nasa ano to 136 na lang to. Huwag na to. Tama, wag na to. Oo, kasi ano eh, mawawala kami ng topic dun eh. Sana na lang to si 163 nyo na lang. Hindi kasama sa exam. Ano tayo dito sa 136, focus na lang tayo sa analysis. Hindi na. Hindi na. Ay, ano hindi na to kasama sa problem set, itong part ng design. Wag na, problem set, hindi na. Ulit. Hanggang, tapos, next meeting, flexural members na tayo.
Tapos exam na ulit next week. Pero ano na, patapos agad tayo ulit, di ba? Ang galing. Pahinga tayo. Pag pinayagan tayo, magpahinga, papahinga tayo. Hindi tayo papasok. Lahat tayo magkakating ang ay upload ko. Bago pa kasi. Mamaya, maalala mo. Di di ba, di ba?